Hello guys! Nag-iintay ba kayo ng update? Iniintay nyo ba kung nag-expire na yung kilig moments ko kay Mr. Sungit? Well. Ano ba sa tingin nyo? Well, so far nakakaisang sermon pa lang siya kay Simang. Not bad. Ay ganito kasi hindi siya masyadong nakakapag-sermon. Alam nyo ba kung bakit? Kasi simula nang tumating ako dito sa SG, nagtatrabaho siya sa gabi. So definitely, pag uwi niya sa umaga, tutulog na siya. Eh di garini nga, pag uwi niya, sabi niya, ay tinatamad ako magluto. Ako yung napapagod na, lalabas na lang tayo para kumain. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi? Abay, magaling na yun. Kaysa ang kainin ko na naman yung dala kong mga dilata. Tapos ito nga, sabi niya, pumili ka na dyan ang gusto mong kainin. Ayun lang ang mahirap kasi kapipili ko, hindi ko naman alam kung alin dito yung masarap. Tsaka feeling ko ba, kaya ako yung pinapapili niya. Gusto niya makita ko, kwentahin ko kung magkano yung gagastusin niya. Ewan ko ba, bakit ang feeling ko nire-reverse psychology na ako? Kasi nga, pag nakikita ko yung presyo ng kakainin namin, parang ayoko nang umorder. Parang bang gusto kong sabihin umuwi na tayo, tapos magbukas na lang tayo ng sardinas. Mamimili ka na lamang kung ligo ba yun o mega. O diba, walang pinagkaiba, may choices ka din. Eh di kasi nga ang ending, sabi ko, ay basta, orderin mo na lang kung ano yung tingin mo yung masarap. Eh sabi niya, Garne, ipapatikin mo sa iyo kung paano kumain ng steak. Wow, social. Eh di Garne, pumayag na nga din ako kasi iniisip ko, ano pinagkaiba nung steak na social versus doon sa nakakain kong bistek na Tagalog. Hala, ito na nga na dumating na yung order namin. Ay parang pang ilang tao na yung isang serving. Well, mukha naman siyang masarap. Kaso, iniisip ko, bakit ganun? Walang kanin. Rice is life pa naman si Simang. Ala, baka dito ako mamaya. Tapos tinatanong pa ako ng waiter kung ano daw, well done, medium rare or ano. Eh, basta. Siyempre sabi ko, well done. Aba sabi ni Mr. Sungit, dapat tinry mo yung kahit medium rare lang. Alam niyo sabi ko, ayoko nga. Eh kasi nga kapapanood ko lagi ng mga food vloggers, yung kumakain ng mga steak. Pag daw mga rare and medium rare, daig pa daw nila akong kumagat sa pigi ng buhay na baka. Ew, wala akong balak maging cannibal. And in fairness, bilang isang first time kumain ng steak, ang masasabi ko ay masarap siya. Kanya lang, bakit ka walang kanin? Masarap na rin kung may kanin. Tapos ako'y magsasako. Sabi ni Mr. Sungit, di pwede dito ang nakakamay ha. Gumamit ka ng tinidor at saka ng knife. Ay, naku, walan yung ari. Kakain na nga lang. Ang pinahihirapan pa ako kung ako'y nasa bahay. Ari, kinamay ko na. Well, the aftermath, in fairness, hindi naman obvious na nasarapan si Sima. Pwede na yata kung hindi na siya hugasan. Ay, naku, pag ganito ng ganito, iniisip ko, mga ilang kilo kayong madadagdag sa akin hanggang makabalik ako. Well, malay mo naman, ngayon lang ako pakakainin ito ng masarap. Guys, tama dito. Kami ang magdadala dun sa counter. Pwede natin takbuhan. Takbuhan na lang. Buti mo nakakalabas sila dun. Andun yung counter eh. Hindi kaya nga nakakalabas sila doon. At kung di mo dala to, ang pata. Ano ka ba? Kami ang magdadala ng bill namin dun. O diba, ang brilliant nung naisip ko. Para kasi ang honest ng system nila dito. Eh paano? What if kung hindi ako honest? Alam kaya nila dito yung 1, 2, 3? Wow! Ang gentleman naman Mr. Sungit, dinala pa yung bag ko. Siguro, akala niya, may makukuha siya doon pambayad namin dito. Well, hindi niya ako mautakan. Tissue lang talaga ang laman. Tapos paglabas namin, tinatanong na naman niya ako, gusto mo bang bumili ng tinapay? Sabi ko, ayoko. Paano ba naman yung mga tinapay nila dito? Hindi ko mabigkas ang pangalan. Tapos yung iba pang mga pagkain, hindi naman ako masyadong ka-familiar. Mahirap na. Baka matiyan pa ako. Hindi naman yata uso dito ang albularyo.